Tanong lang, paano mo pagkakasyahin ang 10,000 piso para sa isang buong pamilya? Kuryente, tubig, pagkain, pamasahe, baon, bigas. At minsan, may biglaang gastos pa. At sa panahon ngayon, parang bawat galaw mo may katumbas na bawas sa wallet. Kaya kung isa kang magulang, breadwinner, o simpleng taong gustong matutong mag-budget ng mas maayos, ang video na ito ay para sa'yo. Dahil ngayon, pag-uusapan natin kung paano pagkasyahin ang 10,000 pesos para sa isang buong pamilya nang hindi tuluyang nalulunod sa stress at utang. Sa Pilipinas, maraming pamilya ang araw-araw na lumalaban sa parehong problema. Kakayanin ba ng budget hanggang katapusan? At minsan, hindi naman dahil maluho tayo, hindi dahil irresponsible tayo, kundi dahil mahal talaga ang bilihin. Yung dating 1,000 pesos sa grocery, parang ilang supot na lang ngayon. Yung dating sapat na budget para sa isang linggo, parang ilang araw na lang tumatagal. At kapag may anak ka, mas mabigat kasi hindi mo lang iniisip ang sarili mo. Iniisip mo kung may pagkain pa ba bukas. Kung sapat pa ba ang baon? Kung kaya pa bang bayaran ang bills? Pero gusto kong sabihin ito sa'yo, hindi ka nag-iisa. At kahit hindi madali, posible pa ring mabuhay ng mas maayos kung marunong kang magplano ng budget. Hindi man perfect, pero mas kontrolado. Ang unang tip, unahin ang needs, hindi ang wants. Kapag 10,000 pesos lang ang budget mo para sa pamilya, kailangan malinaw agad ang priorities. At ang unang rule, unahin ang needs. Hindi ang wants. Needs. Pagkain, bigas, tubig, kuryente, pamasahe. Basic necessities. Wants, milk tea, fast food, online shopping, bagong gadgets, unnecessary subscriptions. Hindi ibig sabihin nito na bawal ka ng sumaya. Pero kapag limitado ang budget, kailangan marunong kang pumili. Kasi bawat maling gastos, may katumbas na problema sa dulo ng buwan. Pangalawa, gumawa ng budget breakdown. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming tao, walang breakdown ang pera. Kapag hawak natin ng 10,000 pesos, feeling nating marami pa. Pero kapag walang plano, unti-unti itong nawawala. Kaya dapat may system. Halimbawa, ng basic family budget, 4,000 pesos pagkain at grocery, 2,000 pesos bills, 1,500 pesos pamasahe at baon, 1,000 pesos emergency fund, 1,000 pesos school expenses, 500 pesos savings o extra allowance. Hindi ito exact formula para sa lahat. Pero ang mahalaga, bawat piso may pupuntahan. Kasi kapag walang direksyon ang pera, mabilis itong mawala. Pangatlo, mag-grocery ng may listahan. Aminin natin, isa sa pinakamabilis makabutas ng budget ay grocery shopping. Lalo na kapag gutom ka habang namimili. Biglang may chips, soft drinks, instant cravings, sale items na hindi naman kailangan. Kaya bago pumunta sa grocery, gumawa muna ng listahan. At mas importante, sumunod sa listahan. Ito ang sikreto ng maraming matitipid na pamilya. Hindi sila bumibili base sa emosyon. Bumibili sila base sa plano. At malaking tip, huwag mahiyang bumili ng generic brands minsan. Hindi lahat kailangang branded. May mga generic products na same lang ang quality pero mas mura. Pang-apat, planuhin ang ulam para sa isang linggo. Isa ito sa pinaka-powerful na budgeting habits. Meal planning, kapag hindi planado ang pagkain, mas magastos. Kasi kung ano lang maisip, iyon ang bibilhin. At madalas, napapabili pa sa labas. Kaya subukan mong planuhin ang ulam ninyo weekly.
Halimbawa, Monday adobo, Tuesday gulay, Wednesday tinola, Thursday torta, Friday ginisang sardinas, Saturday fried chicken, Sunday special meal. Kapag may plano ka, mas controlled ang grocery budget at mas less food waste. Panglima, iwasan ang araw-araw na maliit na gastos. Ito ang isa sa pinaka-underrated na budget killer. Yung maliliit na gastos na akala mo harmless. 50 pesos na milk tea. 100 pesos na online order. 30 pesos na snacks. Okay lang naman. Pero kapag inipon mo yan araw-araw, malaki rin. Halimbawa, 100 pesos per day times 30 days equals 3,000 pesos. 3,000. Isipin mo kung gaano kalaking tulong iyon sa grocery o bills. Kaya minsan, hindi malaking gastos ang problema. Paulit-ulit na maliit na gastos. Pang-anim, magtabi agad ng emergency fund. Kapag may pamilya ka, laging may unexpected expenses. May magkakasakit. May masisirang gamit. May biglaang bayarin. At kapag wala kang emergency fund, doon nagsisimula ang utang. Kaya kahit maliit lang, magtabi ka agad. Hindi kailangang 10,000 pesos agad. Kahit 20 pesos, 50 pesos, o 100 pesos kada may extra, ang importante ay nasisimulan. Dahil ang emergency fund ay hindi lang pera. Peace of mind iyon. Pang-pito, turuan ang buong pamilya magtipid. Hindi lang isang tao ang dapat nagtitipid. Dapat buong pamilya. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. Magtipid sa tubig. Iwasan ang sobrang paggamit ng aircon o electric fan. Turuan ang mga bata na huwag magsayang ng pagkain. Kapag lahat nagtutulungan, mas gumagaan ang budget at mas natututo ang mga anak ng responsibility habang bata pa. Pang-walo, huwag mahiyang mamuhay ng simple. Isa sa pinakamahirap kalaban ngayon ay comparison. Nakikita natin online, travel ng ibang tao, bagong gadgets, mamahaling pagkain, branded na gamit, at minsan feeling natin nahuhuli tayo. Pero tandaan mo ito, hindi mo kailangang magmukhang mayaman para maging masaya. At mas mabuting simple pero payapa kaysa sosyal pero puro utang at stress. Hindi kahihiyan ang pagiging praktikal. Ang tunay na kahihiyan ay yung alam mong hindi mo kaya pero pinipilit mo pa rin para lang may maipakita sa ibang tao. Pang-siyam. Humanap ng extra income kahit maliit. Kung talagang kulang ang 10,000 pesos, minsan hindi lang pagtitipid ang sagot. Kailangan din dagdagan ang income. Hindi kailangan malaking business agad. Pwede. Online selling. Buy and sell. Freelancing. Pagre-resell ng pagkain. Side hustle sa weekends. Kahit maliit na extra income, malaking tulong na sa pamilya. At tandaan, hindi nakakababa ng pagkatao ang paghahanap ng extra pagkakakitaan. Mas nakakabilib nga iyon. Pag-usapan natin ang mga dahilan kung bakit mabilis maubos ang budget. Una, walang tracking ng gastos. Kapag hindi mo alam saan napupunta ang pera mo, mahirap kontrolin. Pangalawa, impulsive buying. Yung bili ng bili dahil stress o bored. Pangatlo, pag-asa sa utang. Kapag bawat problema ay utang agad ang solusyon, mas lalong mabigat ang future expenses. At pang-apat, trying to impress others. Minsan, hindi naman talaga natin kailangan yung binibili natin. Gusto lang natin makisabay. Ang totoo, hindi madaling pagkasyahin ang 10,000 pesos para sa isang buong pamilya. At kung minsan, nakakapagod talaga. Nakaka-pressure. Nakakaiyak. Lalo na kapag ikaw ang inaasahan ng lahat. Pero gusto kong tandaan mo ito. Hindi nasusukat sa laki ng sweldo ang pagiging mabuting magulang o breadwinner.
Nasusukat ito sa pagsisikap mong itaguyod ang pamilya mo araw-araw kahit mahirap. At kahit maliit lang ang budget, kapag may tamang plano, disiplina, at pagtutulungan, mas nagiging magaan ang buhay. Hindi man marangya, pero may direksyon at minsan, sapat na iyon para makatulog ka nang may kaunting kapayapaan sa isip. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ito sa ibang pamilyang Pilipino na nangangailangan din ng budgeting tips. At sa comment section, gusto kong malaman ano ang pinaka-effective mong paraan para pagkasyahin ang budget ng pamilya. Baka makatulong din iyon sa ibang nanonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-on ang notifications para sa mas marami pang practical financial tips at life advice. Maraming salamat sa panonood at tandaan, hindi mo kailangang maging mayaman para maging responsable sa pera mo.